Magandang hapon sa bawat isa at welcome po sa Kapihan sa PIE Romblon. Isa pong ay programa po ng Philippine Information Agency. Katubang po ang Presidential Communications Office at ang Romblon Media Association. Ako po si Paul J. Setfos po ng Information Center Manager po ng PIE Romblon. At dito na naman po tayo sa programa na magbibigay po ng mga kaalaman patungkol sa mga pinagdiriwang po natin ngayong buwan at sa iba pa pong mga topics na dapat malaman po ng publiko, lalo na sa mga manonood po natin sa Facebook Live. Nagpapasalamat po tayo, naka-live po tayo muli dito sa studio po ng Ojongan Public Information Office, dito po sa munisipyo po ng Ojongan. Salamat po kay Sir Kim Faderon sa pagpapahiram po ng kanilang pwesto para may pagdausan po tayo muli ng ating kapihan sa PIE Romblon ngayong hapon. At ngayong hindi ko na papatagalin, papakilala ko po muna yung mga kasama ko po dito sa table. Unahin ko po yung media po natin na kasama, si Sir Jun Fidakan po, ng kolumnista po sa Romblon Sun. Para naman sa mga guest po natin, si Miss Maha Coros, nandito po siya, Social Welfare Officer 2 po ng munisipyo ng Ojongan. Welcome, ma'am. At kay Ma'am Maria Susana Sagabain po, Regional Children Focal ng Department of Social Welfare and Development, Mimaropa. Sige po, para mas mabilis po yung oras natin. Ma'am, pwede po ba kayo mag-share ng inyong opening statement? Unahin ko po muna si Ma'am. Ayan, Yan. Magandang makabatang hapon sa ating lahat, Makabata kasi alam naman natin sinicelebrate natin ngayon yung National Children's Month in pursuant po sa 10661 na dinideclare na kailangan natin ma-observe yung celebration pagdating po sa children or yung tinatawag natin na National Children's Month. Thank you po. Miss Maha, sige po. Welcome message muna or opening statement muna. Ayan, so magandang hapon po din sa bawat isa at sa mga kasama ko dito. So in support po sa ating mga national agencies, ang LGU Ojongan din po ay naglatag at nagplano ng mga aktibidades para sa ating mga kabataan ngayong buwan. Kaya mamaya habang tinatalakay natin ang Children's Month ay isi-share ko kung ano ba ang mga gagawin or tatanghalin ng mga kabataan natin dito po sa bayan ng Ojongan. Thank you po. Sige ma'am, may mga questions po kami hinihanda. Meron po si sir, meron po ako. Para naman po sa ano po ba itong pagdiriwang po ng National Children's Month? Opo, ito po, alam naman natin gaano ka vulnerable yung ating mga bata at sila talaga ay nangangailangan ng protection, ma-ensure natin yung safety and protection ng every children po. So, nagkaroon po tayo ng tema, pero before we na-develop yung tema for the 32nd Children's Month celebration, syempre kinuha po natin yung participation ng mga bata, Nagkaroon po ng online survey ang ating the Council for the Welfare of Children. Kung alam po natin yun, yung CWC, isa siyang attached agency ng DSWD, na sila naman talaga yung isa sa ahensyang nangunguna din po sa pag-monitor, pag-i-implement ng mga iba-ibang programa and policy pagdating po sa children. So nagkaroon po ng survey dyan at isa po, at mga bata po din talaga ang nagsagot. At isa po sa lumabas, na pressing issues na kinakaharap pa rin nila is yung violence against children pa rin po. So kaya po doon po sa development nung tema ay ang nagkaroon po talaga ng pagsususing pag-iisip talaga kung paano siya ma-develop hanggang nabuo po yung tema natin for the 32nd Children's Month, which is po yung break the prevalence and the violence, protecting children and creating a safe Philippines, hoping tayo na VAC-free Philippines daw po tayo or violence against children-free Philippines daw po. Yun ang isa sa ating hina-highlight nitong celebration pong ito. Sa datos po ba natin, ma'am, gaano ba pa din ba ka-vulnerable yung mga bata dito sa atin, lalo na dito sa Mimaropa?
Pagdating po sa sa datos sa regional office po na nare-receive natin, masasabi po namin na hindi pa talaga siya ganon ka-comprehensive ba yung mga datang nare-receive kasi reported cases lang po yung nare-receive namin no sa aming department. But for the past 4 years po, a total of 601 po yung na-receive namin or reported cases sa aming region ng iba-ibang klase ng mga pang-aabuso sa mga bata po. Then paano naman po ma'am, kumbaga, paano natin masisiguro no, na napoprotektahan ano ba yung nilatag ng DSWD, ng CWC po, no? Ano yung mga nilatag po nila para ma-make sure na yung karapatan ng mga bata ay napoprotektahan? Pagdating po doon po no sa mga activities no pertaining po sa ating National Children's Month celebration, yung focus po talaga noon is para sa mga rights din ng mga bata and yung mga series of mga educational session like yung mga new existing mga laws, child related laws po ay talagang patuloy na ina-advocate ng DSWD Mimaropa together with our RSCWC or yung regional counterpart po ng ating Council for the Welfare of Children. So, madami po tayo. Nag-start na po yung session, ng learning session para ma-advocate pa po yung mga karapatan ng ating mga bata at maprotektahan po sila. So, yun po. Hindi naman sa mga lalaki, pero di ba pong titingnan natin is yung mga lalaki naman talaga yung mahilig manakit ng bata. I don't know, no, sa datos po ng DSWD kung gaano ito katotoo, pero kumbaga kung sa thinking ng tao is parang gano'n. So, yung tina-target po ba natin sa mga sessions? Yung mga tatay, yung mga ganyan? Ano po ba tina-target natin sa session natin? Sa session naman po, wala naman pong particular na na client. General public po kasi talagang dapat po lahat din talaga tayo, no? Tayo ay talagang magsama-sama na protektahan talaga ang ating mga bata kasi tayo napaka-vulnerable nila at walang ibang magproprotekta sa kanila kung hindi tayo din po talaga, no? Sige po. Si Sir June, baka may question kay Ma'am bago or kay Ma'am Maha. So, bali Ma'am, yung programa ninyo ay in coordination with the DepEd. Yes po, no. Every program po natin, the Regional Subcommittee for the Welfare of Children, binubuo po yan ng mga iba-ibang ahensya like the DepEd, the DOH, and before po we finalize the regional activities, involved po ang DepEd, DOH, DILG, and other member po ng ating agency, no, national agencies. So that is when it comes to child education, di ba? Pero when it comes to employment, kasi nakita natin may mga bata pa na nagtatrabaho na sila. Ano bang status ngayon ng yung child labor na sinasabi na? Yes po, no. Na-share ito at naggulat ba or nagulat din yung iba nating kasamahan na isa sa region natin, ang reported cases na na-receive ng aming region, ang pinakamataas ay ang child labor. Yung mga children engaged to child labor. And the DSWD, together in partnership with our DOLE, may mga existing program and services po tayo pagdating po dito sa mga batang involved sa child labor. Especially po sa DSWD, andyan po yung educational assistance para meron pong pang-support sa kanila. Instead mag-work sila, meron po tayong support for them. Aside po sa programs and services ng DOLE pertaining to child labor. Ay, for example, nakakita ko ng mga batang minor de edad pinagtatrabaho, pwede ko bang i-report yun sa DSWD pa, no? Yes po, no. Alam naman po natin ang child labor ay it's a form of abuse din po talaga yan. And you can report po sa barangay, sa police, and even po sa LSWDO or sa DSWD kapag may mga ganito po kayang incident na we witness. Nababanggit na ni Sir yung child labor. Puntahan natin si Miss Maha, no? Kamusta naman po ma'am dito sa atin sa Ojongan? Tsaka status naman ng mga kumbaga, ano ba yung mataas dito na case na abuse sa mga bata? Ayan. So, dito naman sa John's, yung child labor na pag-usapan namin sa aming 2-day seminar. So, very timely din na
kasama ni na Ma'am Sue, yung mga social worker po ng Romblon ay nagkaroon ng case management para nga po sa mga abuse cases, hindi lang pertaining sa children, kahit sa mga women po. So may 2 days kaming seminar. Medyo na-tackle din po yung regarding sa child labor. At yun nga, in-explain din naman ni DS sa amin and then si Dole na nagpasa ng list na need pa naman i-verify or i-check talaga ng ating mga LSWD yung child labor. Minsan po kasi ay nasalubong lang na nag-i-give ay listang child labor na. So, lagi po pa rin na po nating natatandaan na minsan may mga responsibilities and duties din po yung bata sa bahay. Kasi yung iba daw ko na yung pasag-ubyang ko na asing nalistay hagto sa child labor. Kaya po medyo pinuntahan din namin yung family at in-explain din sa kanila. Pero meron din po talaga kasi na, for example, ay yung nag-uuling. Basta po hazardous yung trabaho, mako-consider po siyang child labor kahit may presence po ng parents doon. Pero kung yung pag-iigib lang naman po at pagsisibak ng kahoy, ay hindi pa naman siya considered na child labor, no? So dito sa Ojongan, hindi siya nakakabahala, pero sa amin sa part ng MSWDO, although medyo tumataas yung cases namin ng rape, pero mas nakakataba ng puso kasi ibig sabihin itong mga naabusong mga bata ay marunong na ang mga magulang na mag-report. Kumbaga, malalaman na natin kung paano sila dapat tulungan talaga. So, medyo tumaas, pero happily, lahat naman ng rape cases namin from last year to this year ay mga filed case naman po ito. So, sa tulong po ng MSWDO, na meron po tayong nakalaan na fund from our MCPC or Municipal Council for the Protection of Children. Yan po ay 1% ng IRA na may allotted fund po doon sa lahat po ng filed cases, hindi lang po pang-aabuso, kundi po yung mga CICL natin, Child in Conflict with the Law, ay binibigyan po namin ng financial assistance. At yung sa in conflict with the law naman po, minsan nire-refer po sila namin sa ibang ating partner agency kung kailangan nila ng livelihood ng parents or kailangan ng mas malalim pang counseling or sa RHU po natin kung kailangan ng psychosocial intervention from Dr. Pascual. So kagaya din po sa national level, ang ating lokal na level din po ay marami din po, composed din po siya ng iba't ibang ahensya nandito sa Ojongan, sir, para masolusyonan at mabigyan ng tamang programa yung batang nangangailangan. Dito sa Ojongan, parang nilunsad lately lang yung, hindi ko naman, parang matagal na rin naman siya, pero parang binubuhay yung grupo na MOVE, yung Mans Oppose Violence. Everywhere. Parang ganun. So, nagiging katulong ba ito ng ahensya ng DSWD at MSWDO? Sige po, si Ma'am. Opo, sige po, no. Syempre po yung mga member natin from the MOVE, sila din sa ating partner para ma-promote at ma-secure at ma-protektahan yung ating mga bata. At kung ano man po yung ating mga pagtutulungan at coordination na kailangan gawin, at talaga pong nandyan po kami to participate, no, para at least tulong-tulong po tayo sa pag-protect sa ating mga kabataan. Sa part naman po ng LGU. Ayan. So, sa LGU po kasi, dapat po kasi talaga holistic yung approach natin. So, ano ba yung lagi tayong pa-seminar sa nanay, tapos nagkakagulo pala yung bahay dahil sa tatay. Kaya po, ang pagkakatanda ko po ay nagkaroon na kami ng second municipal convention ng MOVE, yung Men Opposed to Violence Everywhere, na sobrang active din naman talaga ng ating mga kabaranggayan. Mostly po ng ating barangay ay meron na talaga siyang officers po ng MOVE. So, meron din po kaming ilang sa mga MOVE members na sila na po ang uma-attend ng mga pa-seminar regarding po sa mga bagong batas para sa kababaihan or mga programs para sa mga kabataan, dahil alam naman natin karamihan naman na member ng MOVE po ay mga tatay. So maganda rin na katulong din sila ng ating mga kananayan para i-inform ang ating mga kabataan sa kanilang responsibilidad at mga obligasyon sa loob at sa labas ng kanilang bahay po. Sa buong Mimaropa naman, ma'am, may mga partner NGO din ba tayo na naging katulong din ng DSWD sa pag-promote naman itong yung protection sa mga bata?
Yes po, no, may mga partners po tayo, especially po unang-una ang partners natin is yung mga NGO, yung mga nasa residential care facility na kapag kinailangan ng batang ilagay sa isang center, andyan sila to help us kasi isa yun sa ating limitation. Within our region, wala tayong center for children no na abuse. That's why yung mga NGO natin like the sa Romblon, nandito ang Ruel Foundation na isa talaga nating partner yan at resources. And sa Palawan, we have the Aloha House, the Friendship Children's Home, the Bahay ni Nanay, na mga center para sa mga batang nakakaranas ng pang-aabuso. And even sa Oriental Mindoro, no, the Starway Foundation, na isa din po talaga sa partner din natin. At isa siya sa member ng council as a representative ng NGO. So madami naman po tayong mga mga nagsusupport po ng mga private organizations. Actually, nakapunta ako doon sa bahay ni Nanay sa Puerto Princesa. May mga bata talaga doon na kumbaga doon na lumaki, doon na pinag-aaral na nung mismong Ang DSW, di ba, kumbaga may tulong din na binibigay din doon sa mga NGO, kapalit naman di ba, nung tulong naman ng NGO sa mga bata. Isa po sa mandate ng DSWD is yung standards. So yung pag-check na yung isang center ay umaayon sa standards at umaayon siya sa ating mga existing batas. And kung tinatanong ni Sir kung meron kaming financial augmentation sa mga center, wala po kaming ganong augmentation. But nakakatulong po kami through referral. So if yung mga bata ay kailangan ng educational assistance, medical assistance, through our AICS, no? Through our yung AICS, no? Yung individual assistance to the crisis situation ay through dun po, natutulungan po namin sila doon. At nagiging madali naman po yung coordination. Thank you po, ma'am. Sir Jun, baka may addition. Tayo, ma'am, sa child care and discipline. Yung kasing sa panahon kasi ngayon, compare noon ngayon ay bawal na ang paluin ng bata. Yung sinasabing severe physical punishment kahit sa bahay or sa eskwelahan, di ba? Kaya nga sabi yung mga bata sa eskwelahan hindi na kayang swituhin kasi nga i-report yung teacher, yeah? So anong programa ba ng DSWD pagdating dito sa child discipline? Opo, no, pagdating sa child discipline, of course, no, we advocate po talaga yung positive parenting or yung gentle parenting kasi hindi na talaga tayo naniniwala sa corporal punishment, no? Kasi alam natin, madami ng mga studies, research na hindi talaga maganda ang apekto ng pang-aabuso no sa bata within the family, yung part of discipline. Kaya po we still encourage po talaga yung positive or gentle parenting. But syempre as a children, responsibilidad din po natin na maging matulungan silang maging responsible. No, hindi lang nila aabusuhin ba na yung ito ay karapatan nila or what na hindi na sila pwedeng saktan, but ituruan po natin sila na maging responsible na mga bata. Kasi yung nung una tayo o sila. Kasi yung mga bata, pag grade 1 yan, na yan eh. Ibig sabihin independent na siya, pwede na siyang yan, magsaing ka. Ganon. Ngayon, grade 1, hindi pa marunong magsaing yan. Karamihan dyan sa mga bahay nila. So, may programa ba tayo na pagdating dyan sa child care, yung development nila habang lumalaki sila, magiging responsible na bata na sila. Yung bang itinutulak mismo natin yung mga parents na, turuan ninyo itong mga batang ito na sila maging independent na pagdating ng ganitong edad. May programa ba tayo? Opo, may mga parenting session tayo, yung parenting effectiveness session or especially bagong batas nga din po yun, no, yung parenting effectiveness service. Note na doon talaga we acknowledge po na talaga ang bata ay matuto, no, na sa mga household chores, hindi po yun pinagbabawal. Kailangan nga po natin silang matrain para sa ganon. But ang hindi natin ina-acknowledge ay yung ang ina-encourage ay yung pananakit.
no, sa pagdidisiplina na physical or nakakaranas ng pamamamalo, mga masasakit na salita. Yun yung hindi natin ina-encourage. But wala naman pong sinasabi, no, sa ating mga programa or mga batas na hindi sila tulungan or turuan na maging isang independent, no? Kaya yun po yung sinasabi ko, yung pagiging responsible na lumaki sila ay ano po yun, responsibility ng mga magulang na sila ay ano po talaga gabayan, no, habang sila ay lumalaki. Sige po. Ma'am, another question, no? May mga kaso na example, sinaktan po yung bata. Tapos sabi nung nanay is wag nang idiretso yung case. May mga ganyan nangyayari. So, ano yung ginagawa ng DSWD para mag-prosper yung case, no? Kasi kumbaga para hindi atras ng nanay. Baka kasi mag-uusap yung nanay tatay magkasundo na wag nang ituloy. Yung mga ganyan. Nakakaranas ba tayo ng mga ganong kaso? Sige po. Pero mas ano po. Okay, no. Actually, sad to say, may mga cases po tayo na hindi na prosper, no. But again, no, ang ine-encourage po talaga natin kung ang bata po talaga ay biktima ng pag-aabuso. Nandito po ang DSWD together with our partner naman po, no, sa mga munisipyo na LSWD or mga social worker na munisipyo to advise our parents na hindi po siya na-negotiate, hindi po siya nasisettle or na-mediate ang kaso ng pang-aabuso. Yun po yung lagi nating tatandaan, na hindi siya nadadaan sa bayaran para hindi na ituloy yung kaso. But nandito po, no, kung ito po ay malaman namin or ma-report sa amin, of course, nandito kami to assist the family para mag-prosper kung kailangan niya ng legal assistance or whatever assistance para magtuloy-tuloy or mag-file ang case. Siyempre, alam ko, andito po ang ating mga kapatid, no, kasamahan from the local social welfare office and our WCPD, no, and our barangay para magtulungan, para mag-prosper yung case. And I believe, no, napapractice naman din po yan ng ating MSWDO. Sige ma'am, Miss Maha. So yun, sa pang-abuso. Pero dito naman po talaga sa Ujongan ay since yung ating mga VAUCDEST and barangay, so pagpalit po talaga ng mga barangay officials, naka-schedule na agad yung training nila. Kasi, syempre, mas gusto namin na sila munang ma-equip. Sila dapat yung trained kasi sila yung nakakaalam ng kabaranggayan nila. At kahit hating gabi minsan, pag may nag-report talaga sa barangay, itatawag agad. So, ganun na sila ngayon ka-empower or ka-trained ang ating mga barangay regarding sa pang-aabuso ng mga cases. Hindi lang basta yan sa children, kahit sa women, kahit sa senior citizen, kahit nga sa tambay lang sa barangay nila. If kailangan ng tulong ng MSWDO, ating mga kapulisan, ay agad-agad naman nilang pinapaalam. Pero sa pag-handle naman po ng ating mga cases sa pang-aabuso, so Sir Paul, kasi depende naman dun sa pang-aabuso na report. It's either kung sexual abuse po talaga, or kasi pag emotionally, i-verify pa namin. Kung physically, kailangan pa rin namin i-check. Pero yung sexual kasi, automatic kasi siya, i-refer na po agad talaga namin siya sa ating RHU para ma-check kung talaga siya ay sexually abused. And then, next step naman po ay i-orient na namin ang guardian, ang parents, yung sa tatakbuhin o sa proseso ng pagrereklamo. Kasi minsan may mga parents na akala nila pag nag-report na, kukunin na, kukulong na. Baka biglang iba yung expectation versus reality. Kaya napaka-importante po sa amin na kailangan ipaliwanag po muna namin yung proseso para hindi po sila magulat at sa dulo ay biglang magsabi ng ayaw na lang namin, ang tagal pala, atras pala. Kasi kung sakaling umayaw man sila, sa dulo, parang sayang naman yung effort natin. Kaya dapat sa una pa lang nung laban, ay dapat sigurado na tayong lahat nakakampi nung bata, nakakampihan natin siya hanggang dulo ng laban niya. Ganyan nga yung minimin ko, no, na what if may mga ganyang kaso, halimbawa, yung tatay is inabuso yung anak na babae, then yung nanay is ayaw din ipakulong yung tatay, mga ganyang case, may nangyayari ba na DSWD mismo yung nagpa-file? Kumbaga, Philippines versus agad, di ba? Government agad versus dun sa lalaki. Pero Sir Paul po, siguro dito sa Ujongan ay ang first option namin ay maghanap ng nearest relative ng bata na susuportahan siya, na magpa-file siya. Kasi napaka-importante pa rin po na ang pamilya mo mismo dapat kakampi mo. Kasi although kakampi niya kami, pero iba pa rin yung lapit ng loob niya pag
pamilya niya or kamag-anak niya yung kasama niya dun sa laban. Kung wala po talaga, kailangan po naming alisin yung bata dun sa community, kaya po meron tayong Rowell Foundation. So meron ding mga batang nare-refer doon kung hindi po talaga supportive ang both parents. Pero kung meron man, mahaba-habang pagbubula-bulahan muna namin ng nanay kung meron man talaga, as in malalim. Pero wala na naman, kumbaga, meron may mga ganong cases dito. Pero yun nga, mag-uusap, papaliwanag sa nanay hanggang siya ay magising sa katotohanan. Ayan. So, napafile din. At minsan, ina-explain din namin sa bata na kung hindi ka pa ready ngayon, okay lang. Kasi alam naman natin, ang rape case naman, ang sexual abuse naman po, kahit after 20 years, fileable naman po siya. As long as meron ng medical Opo, legal as long as may medical legal na ready nung time na commit po yung pag-aabuso. Ma'am, kalimbawa yung nearest relative o yung kamag-anak o yung pamilya ayaw magreklamo, pwede bang ako'y magreklamo bilang isang neighbor? Concerned citizen. O parang concerned citizen, pwede ba yun? Opo, no, ayon sa ating yung batas, kilala po natin na pwede nating balikan si 7610 o yung Special Protection Law for the Children. Anyone can report po. Even the kapitbahay o yung mga marites nyo po sa barangay can report po yan sa mga authorities. Unang-una sa barangay, sa police, and sa DSWD and LSWD. And for us naman na po yon, yung mga concerned agency or authorities, for us na to validate yung mga na-witness or yung complaint or kung nakita man po yan na pang-aabuso. So yan. Kaya po, bilin natin sa ating mga kasamahan sa mga barangay, kahit sila ay marites, pag yan ay pang-aabuso, kailangan natin yung paliwanaan at aksyonan. Sige po. May related question ka pa, sir, dun sa topic na inopen mo kanina? Wala na. Sige po. Ma'am, puntahan naman natin yung mga activities pa, no, unahin po natin yung regional activities since regional naman po yung inyong opisina. Yes po, no, nag-start na po yung ating celebration ng Children's Month, celebration na Regional Children's Month last Monday. So nagkaroon na po kami ng online session. Unang-una na po yun, sir, yung sa positive discipline, no, yung gentle parenting. So online po yan ginawa at mga participants natin ay syempre yung region-wide po yun. And second naman po na ating session last Wednesday, online din po ito. It's more on the adolescents and reproductive yung issue po na yun ay ang ating tinakil. At from DOH po, I think from Romblon po yung ating naging guest speaker po dyan. At ang mga participants po natin dyan ay syempre mga kabataan, yung mga duty bearers, and even po yung mga batang nasa center, no, yung mga nasa youth center. Opo. So sila po yung mga naging participants natin dyan. And today po, no, nangyayari po yan yung weekly educational session namin, particularly sa child protection law, no, na every Fridays we have a session na mga bagong batas pagdating po sa mga bata na. Ngayon po, no, kung ma-visit nyo po ang Facebook page ng Regional Subcommittee on the Children po namin, ay pwede nyo po yan panoodin at magkakaroon po kami din ng mga National Children's Congress sa Oriental Mindoro po yan magagawa, and then sa mga policy forum sa Oriental Mindoro din po yan, at ang ating mga participants din po dyan ay yung mga estudyante po doon. So, yun po. Sige, ma'am. Sa munisipyo naman po, ano po yung mga activities? So, dito naman sa Ojongan, so nung Monday din, nag-kick off na po kami ng Children's Month during our flag raising ceremony. Lahat na po ay nanumpa ng Panatang Makabata. No? So, every year naman namin siyang ginagawa. Pero ang aming 1-week celebration, talagang municipal celebration, is next week po siya. So on November 13 po, magkakaroon po kami ng Teenage Pregnancy Awareness Campaign sa Mayha National High School. On November 14 po ay ang ating Municipal Children's Month celebration kasama ang ating mga daycare children. Dito naman po yan sa covered court. And on November 15, Children's Month celebration extended sa ating mga elementary level naman, at ang host natin ngayon ay Progreso Weste Elementary School. Then on November 20 po, every Wednesday po kasi yung schedule ng ating
teenage pregnancy awareness campaign sa ating mga high school. So sa 20, ang Gabawan National High School, then next week po ay ang Libertad National High School. So yan po ang mga activities sa ng LGU Jongan para sa mga bata ngayong November. Thank you po no sa dalawa nating guest. At baka meron pa din po no na additional like paano ba kapag saan ba pwede magsumbong no itong mga bata o pwede ba silang dumiretso? Hindi na muna ipaalam sa parents, mga ganun, pwede ba? Pwede naman. Kahapon meron kaming bata kagad sa office nagsumbong. So, pwede naman siyang magsumbong diretso sa barangay, diretso sa opisina po namin. Kasi i-report pa lang naman po yun. So, i-validate at i-validate pa rin naman po namin yun. So, sumunod na yung nanay niya kaninang umaga. So, i-validate pa rin naman po. Sige po. May mga hotline ba tayo, ma'am, na nakaready? Yes po, nakukunin ko na rin po tong opportunity ito na paalam sa ating sa publiko na meron tayong helpline. Na ito po yung Makabata Helpline. Call lang po no sa 1383. Ito po yung programa ng CWC natin na sinusuportahan po syempre yan ng DSWD and of course no ng ating mga LSWDOs no sa lahat po no ng region or nationwide na po ito. So we can flash po or iwan po dito po sa sa opisina nyo sir no sa PIA yung helpline no. But again i-repeat ko po no everyone especially the mga bata natin kung kayo po ay nakakaranas ng mga abuso, tawag lang po tayo sa Makabata Helpline. Ito po yung idadial lang natin. 1383, 4 na number lang po yun. So, magre-respond po dyan immediately ang ating mga social worker from the CWC or Council for the Welfare of Children. Thank you so much po. Ma'am, additional questions, no? Bago din tayo medyo mahaba pa naman yung oras natin. Gaano ba ano ba yung edad na ituturing ka na children o child? Ano yung edad na may ano ba yan, may bracket? Sa atin po no, yung 18 years old below, no, sila ay considered children at kung sila naman ay hindi nila kayang alagaan, protektahan yung kanilang sarili, ito yung tinatawag natin yung mga children in need of with special needs, no, or with disability, we consider them as child kahit sila po ay above 18 na po. Oh. So yun po. Then yung mga kaso ng teenage pregnancy, napapag-usapan din ba to during National Children's Month? Yes po, no, kaya po yung topic namin last Wednesday, isa po yun sa target nun kasi alam naman po natin na yung increasing number ng teenage pregnancy. And yun po, may mga programs and services naman din po tayo pagdating po dyan, no, para ma-prevent yung engagement nila sa early yung pregnancy, no. So yan. Pwede niyo bang i-share, ma'am, kung anong mga program yan? Like, ano ba yung, meron ba kayong pinupuntahan ng mga school na para mag-disseminate ng mga ganitong informations? Yes po, no, kasama namin, syempre yung mga partner agency natin na yung to promote po yung mga awareness. Tulad nga sila Mahao, ang LGU o Jongan, isa yan sa ina-highlight nilang activities. No? And sa amin din naman po yung pagkandak ng mga orientation in partnership with different LGUs po ay ginagawa din po natin yan. No? So, yun po. So, alam ko po, no, meron din kaming mga project po for that, like the Protect Teens, no, but in partnership ito sa ating mga POPCOM yata and sa DOH, no, yung pong particularly para ma-address natin yung issue ng ating mga batang na-engage into early pregnancy. And of course po, no, meron tayong mga modules kung familiar po tayo sa sa mga especially sa mga youth organization na yung mga EPAFLO, no, yung mga modules na yon kung paano yung yung responsible na kabataan and yung po reproductive po na aspeto ay hina-highlight po doon sa modules na yon. Sige po, ma'am, taon-taon no, sineselebrate naman natin yung National Children's Month. Since then ba, nung dineclare ba na every year magkakaroon ng campaign against violence sa mga bata, may improvement ba na nakikita yung ahensya po ninyo, lalo na dito sa region natin? Unahin ko na lang din
po muna, Ma'am Maha. No? Actually, no, na nagdi-decrease sa aming region yung mga reported cases. And syempre, happy tayo kung talaga pong nagdi-decrease ito. But hindi ka po natin masasabi, sir, kung ito pong data na nare-receive natin, kung ito na yung buong itsura ng mga bata or sitwasyon ng mga bata sa ating region. Maaaring effective yung mga effort ng mga national agencies and even the LGUs na nagpro-protect sa mga bata. But tinitignan din natin yung isang aspeto na baka may mga unreported cases pa rin at hindi naman po tayo matitigil po dyan, sir. So, ibig sabihin, sa mga ganyang kaso. Ibig sabihin kung dumami po yung mga cases natin, mas nagiging effective yung communication natin, no, na magsumbong. Kasi kung bumabawas, either walang kaso or may mga natatakot magsumbong pa. Actually po, no, sabi nga nila, hindi porket 0 cases tayo ay masaya tayo. Kasi ang isang tinitignan natin, baka hindi lang tayo na nararamdaman. No? Kaya patuloy po yung ating pag-a-advocacy and yun nga, nabanggit din ni Ma'am Maha na alam na, capacitate na yung mga barangay natin and even yung mga ibang family na alam na kung sino na yung lalapitan nila. No, kahit nag-i-increase yung kanilang data sa LGU, ibig sabihin naniniwala sila sa pamahalaan or sa ating gobyerno na may katulong silang magproprotekta. Thank you po. Ma'am, sa Odjongan naman, ilan yung kaso nyo last 2023, nabanggit nyo naman filed lahat, di ba? Kumbaga na-file lahat ng cases. May mga resolutions na ba yan? Like, may mga nakulong na ba? O ano bang mga ano yan? Actually, pag nag-file kasi yan, it's either, actually, si Ma'am Hayes kasi lahat ng abuse cases. Pero, merong mga ongoing hearings pa sa ngayon. Pero parang wala pa naman akong, hindi ko kasi pwedeng marinig, Sir Paul, kung nasa ng mga kaso. Although parehas kasi kaming social worker, pero confidentiality pa rin. Wala din po akong idea kung sino yung mga nag-file at finailan. Dahil si Ma'am Hayes po ang nakakaalam. Pero alam ko po na may mga ongoing cases kasi may nakaka-receive po kami ng mga court orders para sa presence ni social workers sa court. So paano pag na-dismiss? Hindi naman natin ginugusto pero na-dismiss. Then malayo yung tatay, magkasama pa rin sa bahay. Ano nangyayari? Okay, no? Siyempre, hindi po natin hahayaan na magsasama yung tatay at yung bata doon kasi perpetrator. At siyempre, hindi natin tinitignan yung aspetong safe na siya kasi dismissed. Tinitignan natin yung aspeto na mas vulnerable pa siya kasi nandun siya kasama ang tatay. So talagang pinoprotektahan natin yung bata at kung kinakailangan siya for placement for protective custody, sir, ay nilalagay po natin yon. Pero sabi nga nila, hindi... malaking epekto na sa healing aspect ng mga biktima na ma-achieve nila yung justice. Kaya as much as possible talaga, yun yung ating goal, no, na ma-receive nila yung justice. But aside po dun sa legal remedy na yun, na patuloy naman po tayo sa pag-provide ng mga psychosocial intervention para sa ating mga kabataan para mas tuloy-tuloy yung kanilang healing and kung sila po ay ma-reintegrate sa community, andyan po yung support natin. Sige po, yan na din yung next question ko sana, yung mga efforts din ng mga munisipyo, kung lahat ba ng munisipyo is trained na magbigay ng social, psychosocial support sa mga biktima natin. O, sige, sino pwedeng sumagot? Actually, very lucky ang Odjongan kasi meron kasi kaming psychiatrist na pumupunta every quarter, si Dr. Pascual. Kaya lahat po ng aming even wife or children na kailangan talaga ng psychosocial support talaga na mas higher level, hindi lang basta usap-usap kasama namin, ay nare-refer naman po talaga. At may mga session sila kay Dr. Pascual. Pero alam ko po kasi sa ibang municipality, meron naman tayong bumibisita sa RPH, that's Dr. Ramanso before, doon din tayo nagre-refer. Pero yun nga, yung sa scheduling kasi, yung availability ni Dr. Ramanso, kaya nagpapasalamat din kami na yung local government namin, sa tulong ng RHU, sa tulong ni Mayor Trina, na nagkaroon kami ng isang Dr. Pascual na talagang namomonitor yung aming mga kliyente na kailangan ng treatment.
regarding kung meron silang depression or anxiety man. Pero yung mga staff ba ng MSWD, ng DSWD sa SWAD, ay may ano, kumbaga may training din to give support dun sa, in case ba, lalo na kung ikaw ay taga-isla, sa Simara, so paano yung, di ba? So, kami naman po ay merong ina-attenda ng mga seminar na psychosocial trainings. Pero yun nga, minsan po kasi depende sa assessment dun sa kliyente kung gano'n na ba kalalim yung sugat niya, gano'n na ba kalalim yung nararamdaman niya. So kami, siguro kami ay pang ano lang, pang first aid lang. So sila na talaga, pag sobrang kailangan na po talaga, sa mga professionals na po talaga natin. At least kami nandito kung kailangan nila na makausap, mapagsasabihan ng nararamdaman nila. Meron naman kaming mga nakahandang activities. Kung hindi nila kayang sabihin, pwedeng isulat, pwedeng i-drawing, pwedeng i-painting. Ang dami namang options naman na aming ma-offer. Kung sakali man na pumunta sila sa aming opisina na kailangan lang ng paglalabasan or to ventilate their feelings. May additional po kayo. Madagdag ko po dun no, kay Mamaha na mga efforts. So, isa nga po din no, sa mandato ng DSWD is to provide technical assistance and capacity building sa ating mga partner, no? Especially the LGU. And pagdating naman po sa aming mga staff din, sir, yes po, no, may mga capacity building kami like the basic psychological first aid na yan na kinakandak para kung ikaw man ay may na-receive or ikaw ay nakaranas or naka-encounter yung mga kasamahan mo or yung mga kapwa mo ng mga hindi inaasahang pangyayari or crisis sa buhay, ay pwede tayong pwede nating ma-facilitate yung psychological first aid na tinatawag. At isa nga din po ito sa mga activities natin, sir, no, sa regional activities na may mga may mga schedule po tayo ng orientation and training pagdating sa basic psychological first aid. Sige sir Jun, baka may question. Ito naman sa akin ay yung employer relation. Kasi mayroon tayong, di ba sabi mo nyo kanina ma'am, is 18 years old ay under pa yan? Children pa yan. So may mga trabaho tayo dito na wala pang 18 years old, nagtatrabaho na sila, di ba? Yung mga kargador, yung mga waiter, yung mga mekaniko, Sir Paul, di ba? Motor, yung mga karwas. Yan ba ay ipinagbabawal sa ilalim ng batas ng child care? Opo, no, pagdating po sa child labor law, may mga may mga indicators po tayo doon na ititignan kung ito bang batang ito ay talagang engaged into child labor or child work lang po. So tinitignan po 'yun at ina-assess po natin to check po kung ito pong bata na to nagtratrabaho at hindi na nakakapasok, detrimental na po sa kanilang kalusugan yung ginagawa nilang trabaho, basta nakakaapekto sa karapatan ng bawat bata, mako-consider po natin tong child labor. But kung hindi po, with the guidance po ng ating mga magulang nila, supervision ng mga custodian, ng mga guardian nila, at alam ko naman po na may mga permit po binibigay ang ating DOLE kung sila po ay mag-work. So yun po, may difference po yung child work at sa child labor. So sa batas po, may provision po doon at indicators na masasabing child labor yung ginagawa ng isang bata. Kasi mayroong mga pagkakataon, ay may mga sitwasyon na may mga nag-a-apply ng trabahador, mekaniko sila. Ilang taon ka na ba? Ay ako po ay 13 years old, 14 years old. Ay hindi ka pa pwede. Bawal pa yan. Diba? Parang ganoon, di ba? Ano bang kwan yan? Ano bang treatment yan? Opo, kung ito po ay pagtatrabaho for certain hours lang at hindi ito ay makakaapekto sa pag-aaral at sa paglaki ng bata, pwede natin yang makonsider. Pero yun nga po, kapag ito naman po ay nakakaapekto na sa pag-aaral ng bata at ito na ay detrimental sa kanyang kalusugan or sa paglaki, ito po yung this time na mako-consider nating child labor. So pero kung ang iyong employer ay nag-employ ng batang 17 years old, 14 years old at 8 hours yan, a week, yun na po. Kailangan na po natin silang sabihan na child labor na yan at pwede ka na po talagang makasuhan po dyan. Kasi mayroong mga pangyayari dito noon na yung anak noong contractor nag-operate ng mga backhoe. Ay, kasi pinagsabihan nyo, parang nagkakaso pa ngayon na si DSWD.
Kapag dangerous na po kasi yung ginagawa ng mga bata, like yung mga paglalaot na expose sila sa mga drowning, yung weather natin, yun po ay isa siyang form na pwede nating tignan na matatag yung bata or ma-profile yung bata ng child labor or engaged into child labor. Thank you, Sir Jun. Apo. Last na rin po siguro topic ito, no? Maliban po sa physical abuse, may mental abuse din na nangyayari sa mga bata. So, may ito naman yung mga anxiety, depression. Ano yung ginagawang programa naman ng DSWD para sa mga ganito, lalo na yung, kumbaga, hindi naman natin gusto na may mga bata pa lang na nagkakagustuhan, nagkakainlaban, then pag nag-break, di ba parang sensitive yung mga tao, tapos kinikitil yung sarili nilang buhay. Ano yung programa po ng DSWD sa Apo, isa po to no, na ina-acknowledge na natin na parang talagang tumataas na, talagang importante yung mental health aspect ng mga kabataan natin. Hindi lang po sa mga kabataan, syempre sa every individual po. No? So pagdating po dyan, no, sa talagang wala tayong cases, sir, na particular na itong bata na to, no, na siya ay psychological or emotional abuse. Isa sila sa mga hindi natin na nare-receive na kaso compared sa mga sexually abused natin. But tinitignan po namin tong aspeto na ito, no, na ganitong kung ano man po yung mga programs and services for that. Like we have the We Support, no, na through calls, meron po kaming hotline dyan na pwede nilang pagtawagan, or even our partner NGOs ay pwede po nilang tawagan kung sila ay nakakaranas ng anxiety or kailangan ng kausap. May mga helpline po tayo for that na makakatulong sa kanila. Thank you po. Sa LGU Odiongan, parang meron din kayong helpline tsaka parang FB page na pwedeng i-chat kapag may mga ganyang di ba? For mental health issue kasi, more on RH talaga sila, RHU. DOH talaga. Pero ang efforts po from our office, from MSWDO, so since nakwento mo nga kanina na mga bata patong na pinag-uusapan natin, we trained our high school students, so nagkakaroon kami yearly sa mga high school students ng peer group counseling, kung paano sila makakatulong sa kapwa nila estudyante. Actually, this month, on November 22 to 26, so isang set na naman ng student from Odiongan National High School yung iti-train natin regarding peer counseling. Kasi meron tayong teen center sa ating Odiongan National High School. Isa din siyang DOH accredited na level 1 regarding din ito pag-support sa teenage pregnancy na napag-usapan kanina, since medyo nangunguna ang Odiongan sa teenage pregnancy sa Romblon. Pero yun nga, kahit nangunguna, medyo bumababa na rin. Kung dati 100 plus kami, ngayon this year nasa tali ng RHU parang 85 na lang. So bumaba, yung may efforts pero bumababa naman. So mas ini-encourage kasi namin yung mga kabataan since sila yung nakakaramdam. Minsan feeling kasi nila pag mas nakakatanda yung nakakarinig ay hindi sila na iintindihan. Kaya tinitrained namin ang mga kapwa nila kabataan. So nandyan din si LYDO. May mga programa din siya. So in partnership with MSWDO na regarding sa mental health din ng ating mga kabataan. Parang iba na daw kasi sila ngayon. Kaya minsan, Sir Paul, kahit feeling ko binin na rin ako, kailangan sabayan ko lang sila para lang kami magkagaanan ng loob, 'di ba? Kasi syempre, ang goal talaga ni natin is malaman nila na tayo sa government ay kakampi nila. Hindi tayo kontrabida sa kanilang mga buhay, kundi tayo ay gumagabay talaga. Thank you po. Ma'am, may additional po ba kayong gustong i-report o i-share sa ating mga manonood? Lang, for the last time, ini-invite ko po lahat, the LGUs and yung mga nakikinig po dito sa ating segment ngayon na suportahan nyo po yung ating campaign, no, through social media campaign, i-like, i-share nila, and even i-use po nila yung frame ba yun para sa inyong profile, ay ay ini-encourage po namin kayo, no, na suportahan ang advocacy para sabay-sabay po nating protektahan ang ating mga kabataan. Mama, huling mensahe siguro. Wala na rin siguro tanong, sir. May tanong ka pa, Meron sir? ka pa, sir. Ayan. Wala na. Baka meron pa.
Hindi makatulog si sir. So, para po sa lahat ng nanonood at nakikinig kung mga busy pa. So, sama-sama po tayo, tulungan ng ating mga kaodyonganon na protektahan at labanan ang pang-aabuso at tayo mismo ang magsimula sa ating mga tahanan. So, yun lang po siguro. Sige, sa inyo naman ma'am, no? Huling mensahe din po, maliban po sa Romblon, baka may panawagan din kayo sa ibang probinsya, baka may activities din po kayo. So, sa mga activities natin, support lang po natin, no? Stay maging updated po tayo. Check nyo lang po ang DSWD Facebook at ang Regional Subcommittee for the Welfare of Children na Facebook para sa mga activities po natin. So, mga announcement po, we have the scheduled activities sa Occidental Mindoro ng November 20 po ata at November 22 naman sa Oriental Mindoro. So, sabay-sabay po yan yung activity namin. And again, tulad ng mga nabanggit nila Ma'am Maha at mga kasama ko dito na tayo po bilang mga child advocate, no, sama-sama po tayong protektahan ang mga bata. But syempre, tulungan po nila natin sila. Yung guidance ay mananatili po na nandun na maging responsible silang child, no, na individual, no. So yun po. At yun, Happy Children's Month po at makabatang hapon po sa ating lahat. Thank you ma'am, no, kumbaga sa pagbibigay po ng oras na maging guest po namin sa kapihan sa PIA Romblon ngayong araw. Mamaha, thank you din po sa time. Kahit biglaan po ay dumating po kayo. Dito po tayo nagtatapos, no, sa isa na namang programa na hopefully ay nakapagbigay po ng impormasyon sa ating mga manonood at sa mga makikinig din po sa atin sa radyo, sa mga mag-share po nito kasi ginagamit din po ng ibang station po yung ating stream. So, maraming salamat po hanggang sa susunod pong muli, no? Samahan niyo po kami sa isa na namang edisyon ng Kapihan sa PIE Romblon next week. Yun po, maraming salamat. Thank you din po sa Odjongan Public Information Office sa pagbibigay po ulit sa amin ng space dito sa kanilang studio dito sa Odjongan Romblon. Maraming salamat po at mabuhay po ang bawat isa.